Walang nakakaintindi kung bakit hindi maiwan-iwan ng aso ang isang libingan sa sementeryo. Pero nang buksan nila ang libingan na ito ay isang nakakagulat na pangyayari ang kanilang madidiskubre. Umaga iyon ng linggo at napakataas ng sinag ng araw na napapaligiran naman ng mga ulap sa kalangitan. Kaya naman maliwanag ang bawat mga nicho na nasa sementeryo sa bayan ng Caragan. Sumasabay pa ang paghuni at tila ba pagkanta ng mga ibon sa paligid na tila ba ay inaanunsyo nila ang pagsisimula ng araw. Unti-unti na nga ring nagigising ang buong bayan. May isang batang babae na nagngangalang Luisa ang napagdesisyonan na bisitahin ang libingan ng kanyang ina para magpakita dito ng respeto at para makausap na rin ito. Dahil ito ang palagi niyang ginagawa tuwing sasapit na ang weekends. Habang daladala ang isang bouquet ng mga sariwang bulaklak sa kanyang kamay, naglakad ang batang babae papunta sa masikip na daan ng sementeryo na napapaligiran ng mga nicho at mga puno hanggang sa makarating na nga siya sa huling himlayan ng kanyang ina. Si Luisa ay nasa 17 taong gulang pa lamang na mayroong mahaba at kulay brown na mga buhok. Meron din siyang mga mata na punong-puno ng emosyon na nagpapakita ng kanyang kabutihan at pagkadalisay. Naninirahan na siya sa bayan na ito simula nang siya ay pinanganak at kilala nga siya ng mga tao dahil sa kanyang pagiging mabait at sa kanyang pagmamahal sa mga hayop. Habang ang kanyang nanay naman na si Helena ay namatay 5 taon nang nakararaan dahil sa isang hindi matukoy na karamdaman. Simula ng pagkamatay ni Helena ay nagdulot ito para mag-iwan ng isang napakalaking butas sa puso ng kanyang anak. Noong nabubuhay pa si Helena ay isa siyang matatag, matalino at mapagmahal na babae na laging nandyan para sa kanyang anak na sinusuportahan at inaalalayan ito sa bawat mga ginagawa nito sa buhay. At dahil nga sa ganitong pag-uugali ni Helena ay natutunan ng batang si Luisa ang importansya ng pagmamahal at respeto sa hayop at kapaligiran. Dahil si Helena lang din dati ang nag-iisang veterinarian sa kanilang bayan at naghahangad din ito dati na maging isang environmentalist. Simula nga nang namatay si Helena ay napagdesisyonan na ng kanyang anak na bisitahin ito sa tuwing sasapit ang weekends. Nagdadala ito ng mga rosas habang punong-puno ang puso niya ng pangungulila para sa kanyang ina. Naniniwala kasi siya na kapag regular siyang bibisita dito ay mapapanatili niya ang memorya ng kanyang nanay na buhay at sa pamamagitan din ito ay pinapakita niya ang paggalang sa legasiyang iniwan ng nanay niya. Hanggang sa nakarating na nga siya sa libingan ng nanay niya. Noong una ay mukhang normal lang naman ang lahat. Napakapayapa ng lugar na ito. Hanggang sa may napansin siyang kakaiba. Nakita kasi ni Luisa ang presensya ng isang aso na nasa ilang mga talampakan lamang ang layo. "Hello, Chuchu! Anong ginagawa mo dito?" Malumanay na pagtatanong niya sa aso. Habang ang aso naman na ito ay kalimitan na talagang nagpapagala-gala sa kanilang bayan. Malaki rin ang respeto ng aso na ito sa babae dahil ang nanay nito na si Helena ang nag-aruga sa kanya noong siya ay tuta pa lamang. Kaya naman may tuturing na halos sabay nang lumaki si Luisa at ang aso na ito na nagngangalang Loyal. Pero kahit na magkaibigan man ang turingan nila, nakatira pa rin naman ang aso sa kalsada dahil mahilig itong maging malaya. Lalo na at halos lahat ng mga tao sa kanilang bayan ay itinuturing siyang alaga na binibigyan pa nga siya ng mga pagkain at pagmamahal. Palakaibigan din ang aso na ito at laging nakikipaglaro sa mga hayop. Kaya naman sa tuwing nakikita nila ang aso na si Loyal ay nahahawa sila sa enerhiyang binibigay nito. Kahit na ngang maituturing na walang permanenteng bahay ang aso na ito, pero ang pagmamahal naman na binigay sa kanya ng komunidad na kung saan ay alagang-alaga talaga siya ay nagbibigay sa kanya ng seguridad at pagmamahal na talaga namang karapat dapat niya lamang makuha. Ang aso na si Loyal ay simbolo ng pag-asa at pagmamahal para sa residente ng lugar na nakikita siya bilang kaibigan at matalik na kakampi para sa lahat ng bagay. Pero noong araw na iyon ay talaga namang naiiba si Loyal. Nakahiga lamang kasi ito sa isang bago pa lamang na nahuhukay na libingan. Ang kanyang mga mata ay alerto at vigilante na para bang nasa isa siyang misyon. Dahil naintriga si Luisa sa pinapakitang attitude ng aso,
ay saglitan nitong inobserba ng bawat mga galaw at kilos ng hayop. Napansin niya na tila ba ay alerto ang aso sa lahat ng pagkakataon na para bang may binabantayan siyang napaka-importanteng bagay. Sa sobrang kakaiba ng kinikilos nito ay hindi nga rin ito komportable kahit na nilalapitan siya ni Luisa. Dahil nga isang animal lover ang babae at nakakaramdam ng malakas na koneksyon sa aso, alam niya na mayroong nangyayaring kakaiba sa aso niyang si Loyal. Ang una niyang ginawa ay sinubukan niya munang dahan-dahan na lapitan ito para hindi ito matakot o mangamba man lang sa pinoprotektahan ng aso na libingan. At nang papalapit na nga siya, yumuko ang babae at nilatag ang kanyang kamay bilang pagpapakita na hindi niya gustong masaktan ng aso. Ito rin ang tamang pagkakataon para amuyin ni Loyal ang kanyang kamay. "Oh, ito Loyal, ako to, si Luisa. Hindi kita sasaktan," saad ng babae na mayroong matamis na boses. Habang ang aso naman nasa kabila ng kanyang pagiging alerto at talagang mang pinapakita niyang attitude ay nakilala kagad ng babae at pinayagan ito na manatili sa lugar na iyon. Pero hindi dapat siya sobrang makalapit. Tinignan siya ng aso na mayroong naguguluhan at nagsusumamong mga mata na para bang sinusubukan nito na may sabihin sa kanya na kung anumang importante. Habang ang babae naman nararamdaman ang hindi pagkakomportable ng aso ay biglang napukaw ang kanyang kuryosidad at kailangan niyang imbestigahan ang libingan na binabantayan ng hayop. Dahan-dahan pa siyang lumapit dito, pero nang marinig niya ang pag-angil ng aso na si Loyal ay agad siyang huminto. Pero sapat na ang distansya niya para mabasa ang pangalan na nakasulat sa nicho na binabantayan ng aso. Ruin. Ito ang pangalang nabasa niya. Isang hindi niya kilalang pangalan at sigurado siya na walang residente sa kanilang bayan ang ganitong pangalan. At sa mga pagkakataon na iyon ay napansin ng dalaga na ang mga damo sa paligid ng nicho ay tila ba hinukay ng kung sino. At nakikita ni Luisa ang mga footprint ng aso dito. Doon niya napagtanto niya na ilang beses itong sinubukang hukayin ng aso na tila ba ay may sinusubukan nito na maabot. Dahil sa pagkabahala, binalik ni Luisa ang kanyang atensyon sa aso na si Loyal na hanggang sa mga pagkakataon na iyon ay bantay sarado pa rin ang tingin niya mula sa babae at sa libingan na kanyang binabantayan. Lumipas pa nga ang ilang mga minuto bago tuluyang mahagod na Luisa ang aso na sinusubukang pakalmahin ito. Pinangako niya dito na aalamin niya kung ano nga ba ang nangyayari. Sa mga pagkakataon na iyon ay nilabas niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang tao na in charge sa sementeryo. Para kasi kay Luisa ay sinusuportahan niya ang pinapakitang kakaibang behavior ng aso. "Oo, pumunta po kayo dito agad din. May nangyari pong kakaiba dito," pagpapahayag ni Luisa sa lalaking in charge sa sementeryo. Maya-maya pa ay dumating na nga ang empleyadong in charge sa sementeryo. Ito ay si Joseph. Nakita niya kagad ang pag-aalalang nararamdaman ni Luisa at napansin niya rin ang kakaibang ikinikilos ng aso na si Loyal. Si Joseph ay isang matangkad, medyo may kaedaran na lalaki na meron na ring mahabang karanasan sa pagtatrabaho sa lugar na iyon. Maging si Joseph kasi ay hindi pa nakikitang naging ganito ka-agresibo ang aso na si Loyal. Kaya naman, maging siya ay naintriga sa kung ano nga bang nangyayari. Kaya napatanong na rin siya kay Luisa. "Anong nangyari dito? Bakit parang gigil na gigil yata yung aso?" Pagtatakang tanong ng lalaki. "Hindi ko nga rin po alam, sir. Hindi niya po pinapayagan ng kahit na sino na makalapit sa libingan na yan. Para pong pinoprotektahan niya yan sa kung sino. O pinoprotektahan niya yan mula sa atin." Pagpapaliwanag naman ng babae. Napatingin ang lalaki sa libingan at napatingin din siya sa aso habang sinusubukan na maintindihan ang sitwasyon. At doon ay napagdesisyonan niya na lapitan ang nicho para malaman kung kanino nga ba ito. Pero nang gawin niya ito, ay tumahol ng walang tigil ang aso. Hey! Kumalma ka, Loyal! Ako to! Si Joseph! Nandito ako para tumulong, huwag kang mag-alala." Ngunit, habang papalapit pa rin ang lalaki sa nicho, lalo pang naging agresibo ang hayop. Pinakita nito ang matatalim niyang mga ngipin habang walang tigil sa kakaangil. Pinapakita niya talaga ng malinaw na hindi niya papayagan ng kahit na sino
na makalapit doon. Mabilis na napatigil si Joseph. Nasurpresa siya at nag-aalala na rin sa ginagawang reaksyon ng aso. Luisa, hindi ko pa talaga nakikitang naging ganito si Loyal. Parang may nangyayari talagang mali dito. Saad ng lalaki sa dalaga. Sa tingin ko po, ganun na nga. Kailangan na po siguro nating tumawag ng pulis at manghingi ng tulong. Baka po may kung anong importanteng nasa loob ng libingan na yan na gustong ipakita sa atin ni Loyal. Tumango naman ang lalaki sa suhestyon ng babae at silang dalawa'y napagdesisyonan na kontakin na nga ang pulis. Habang naghihintay ay lalo lamang tumataas at lumalaki ang suspense na kanilang nararamdaman. Ang tensyon ay talaga namang bumabalot na sa paligid. Ang mga mata ng aso na si Loyal ay nakatitig lamang sa libingan habang matatag niyang binabantayan ito. Na tila ba ay alam na alam niya talagang may nangyayaring mali. Nang makarating na nga ang mga pulis, nagsidatingan din ang ibang mga tao at residente ng bayan na iyon sa sementeryo. Dahil sa liit ng bayan nila, mabilis na kumakalat ang balita. Lahat ay nakakaramdam na ng kuryosidad kung ano nga bang nangyayari, habang ang aso naman ay determinado pa ring pinoprotektahan ng libingan. Matatag pa rin siyang nakatayo sa kanyang posisyon, na tila ba ay naghihintay lamang siya na matapos na ang buong pangyayari. Pero walang mag-aakala sa mga susunod na magaganap. Nang makarating ang mga officer na mayroong mga seryosong ekspresyon sa kanilang muka, ay agad nilang nilapitan si Luisa, ang lalaking si Joseph at ang aso na si Loyal. Handa na sila para marinig ang importanteng dahilan kung bakit sila pinapunta doon ng dalawa. Gandang umaga mga kaibigan. Sinabi niyo sa tawag na merong kakaibang nangyayari dito. Pwede niyo bang sabihin sa amin kung ano yung kakaibang yun? Pagtatanong ng pulis sa kanila. Magandang umaga rin po. So, yung aso po kasi dito, nagiging sobrang agresibo. Binabantayan po yung libingan. Hindi niya po pinapayagan ng kahit na sino na makalapit dun. Na para pong may pinoprotektahan siyang kung anumang importanteng bagay. Makikita niyo rin po sa gilid na may mga marka na sinubukan niya pong hukayin yung libingan. Kaya po ang pinakamagandang solusyon po na naisip namin ay ang tawagan kayo para maimbestigahan ang sitwasyon. Pagpapaliwanag ng lalaking si Joseph. Habang ang iba namang mga pulis ay nakikipag-usap kay Joseph at sa babae, ay iba't ibang mga espekulasyon naman ang kumakalat sa paligid. Nagbubulungan sila sa kanilang mga sarili habang nagpapalitan ng mga tsorya at chismis. Maaari bang may kung anumang mahalagang bagay ang nakalibing doon? O baka naman ay may nakatago ditong kayamanan? Alam kasi ng mga tao na hindi agresibong aso si Loyal. Naniniwala silang lahat na may nasisense o naaamoy itong kakaiba o mali sa libingan. Maaaring mas seryoso pa ito, katulad na lamang ng ilegal na droga. Kaya naman, ang mga pulis na rumisponde sa lugar ay napagdesisyonan na lapitan ang nicho, habang nagiging maingat sila sa magiging reaksyon ng aso. Sinubukan nilang kausapin ang hayop. Sinubukan nilang pakalmahin ito at kumuha ng tiwala. Easy buddy, nandito kami para tumulong. Tignan natin kung anong magagawa natin, okay? Pero nanatiling hindi komportable si Loyal. At nang napagtanto niya kung gaano nakarami ang mga taong nakapaligid sa kanya, ay nagsimula na naman siyang umangin ng napakalakas na para bang gusto niyang palayuin ang lahat ng mga ito sa kanya. Sa parehong pagkakataon, nag-usap ang mga pulis sa isa't isa. Kailangan natin mapakorte to. Kailangan natin gumawa ng paraan para mahukay natin ang katawan na naroroon at maimbestigahan ng libingan. Saad ng isa sa mga pulis. Oo sige, ayun yung gawin natin pero in the meantime kailangan muna nating i-isolate tong area. Sagot naman ng isa sa kanila. Kaya naman, nakiusap sila sa mga residente na umalis muna para masigurado ang kaligtasan ng lahat. Lalong-lalo na at ang ikinatatakot nila ay ang atakihin sila ng aso. Habang si Luisa at Joseph naman ay nanonood lamang sa eksena na puno ng pag-aalala kay Loyal dahil sa pananatili nitong vigilante at mapagmatsyag sa paligid ng libingan. Patuloy ngang lumalago ang antisipasyon sa mga residente sa nayo na iyon na halos lahat sa kanila ay hindi na makapaghintay na masagot ang kanilang mga katanungan. Ang istorya ng aso at ang kanyang determinasyon na protektahan ang libingan ng taong nagngangalang Ruin, isang tao na walang nakakakilala,
ay talaga namang mabilis na napabalita sa buong nayon. Pero makalipas nga ang ilang oras na paghihintay, nakatanggap na ulit ang mga pulis ng kinakailangan nilang judicial authorization para mahukay ang libingan at maimbestigahan ito kung ano nga ba talaga ang nagtatago sa ilalim ng lupa na iyon. Nang ma-isolate na nila ang buong area at habang nanonood ang buong komunidad mula sa distansya, ay naghanda na sila para sa paghuhukay. Talaga namang napakalaking tensyon ang nabubuo habang ang mga officer ay kinukuha ang kinakailangan nilang mga tools at nagsimula na nga sila sa paghuhukay. Habang ang aso naman ay walang tigil na tumahol. Mababakas na lalo lamang itong nagiging irritable at nag-aalala na rin sa parehong pagkakataon sa kung ano ang nangyayari. "Tara dito! Tara, lumapit ka dito!" Saad ng babaeng si Luisa habang niyayakap ang aso nang sa gayon ay hindi ito makatakbo o makatalon papunta sa mga pulis na naghuhukay sa libingan. Nagpapalitan naman ng natatakot at kinakabahan na tingin ang babaeng si Luisa at si Joseph. Pati sila ay nagtataka kung ano nga ba ang nagtatago doon, na naging ganito na lamang ang reaksyon ng maamong hayop na kilala nila. Sa bawat mga lupang napapala ng mga pulis ay lalong lumalaki ang tensyon, habang ang mga residente naman ay nagkakatipon-tipon na bumuo na nga rin sila ng maliliit na mga grupo. Nagpapalitan pa rin sila ng mga idea at teorya kung ano ang kanilang matutuklasan, habang ang aso naman na si Loyal ay patuloy lamang sa kanyang pagtahol na tila ba'y nagmamakaawa ito sa pulis na maging maingat sa kanilang mga paghuhukay. Lahat ng mga taong nakakita sa maliliit na mga mata ng aso ay mababakas nila ang takot at pag-aalalang nararamdaman nito. "Mag-ingat kayo!" sigaw ng isa sa mga tao. Habang ang mga pulis naman na napagtanto kung gaano nga ba kaseryoso ang sitwasyon at pagkabalisa ng mga tao ay nagpatuloy lamang sa pagtatrabaho. Pero ngayon ay mas maingat na sila. Nang sa gayon ay wala silang masira na kahit na anumang ebidensya. Sa bawat mga lupa nga na natatanggal nila, patuloy lamang na lumalalim ang misteryo na nagpapakiliti sa kuryosidad ng lahat ng mga taong napapanood ang kakaibang senaryo na ito. Ngunit wala talagang mag-aakala sa kung ano ang matatagpuan nila sa libingan. Hanggang sa ilang mga oras na nga ang makalipas ng pahirapan ngunit maingat na pagtatrabaho ng mga kalalakihan, ay natuntun na nila ang libingan habang hinihingal at pawis na pawis. Tirik na tirik din ang araw at ang mga residente ng nayon ay nakapalibot sa libingan habang pinapanood ang bawat kilos ng mga pulis. Alam naman ng mga pulis ang importansya ng kanilang trabaho, kaya naman sa kalagitnaan ng mga matang nakatutok sa kanila ay huminga ng malalim ang mga pulis bago tuluyang buksan ang kabaong. "Mag-ingat tayo. Hindi natin alam kung ano ang matutuklasan natin," saad ng isa sa mga pulis. "Okay, ready na po kami, Chief." Nagpalitan sila ng kinakabahan ng mga titig at ngayon ay handa na nga sila na dahan-dahan na buksan at iangat ang takip ng kabaong. Lalo lamang bumigat ang antisipasyon sa paligid at sa pagkakataon na iyon ay tumahol lang napakalakas si Loyal na parabang inaalerto niya ang lahat ng mga tao sa kung ano ang kanilang makikita, habang hindi rin halos humihinga ang mga tao na nakakasaksi sa pangyayari. Meron pa ngang napa-sign of the cross na lamang sa takot, habang si Luisa at Joseph naman ay patuloy na nagpapalitan ng titig ng pag-aalala. Nagtataka kung ano ang makikita nila sa libingan. "Ano na, Diyos ko, sabihin sa amin kung anong nangyayari!" sigawan ng mga tao sa paligid. Kaya naman tuluyan na nilang inangat ang takip ng kabaong. At doon ay nakita ng mga pulis ang isang eksena na talaga namang hindi nila malilimutan. Nanlaki ang kanilang mga mata at mababakas sa ekspresyon ng kanilang mukha ang gulat at pagkatakot. "O Diyos ko, hindi dapat ito maging totoo," saad ng isa sa mga officer na nasa ilalim ng hukay. At ang isa pa sa kanila ay agad na sumigaw sa mga tao, "Kung sino man dyan may cellphone, tumawag ka agad kayo ng ambulansya! Ngayon din!" Dahil sa natatakot na ekspresyon na mukha ng mga pulis ay nagkatinginan ang mga residente sa lugar. Maging sila ay natatakot kung ano nga bang nakita ng mga pulis dito. Lahat sila ay naiinip na madiskubre kung ano nga bang nasa libingan. Ano naman kaya yung nakita nila dun? Hindi ko pa nakikita ang ganyang ekspresyon sa mga pulis na yan, saad ng isa sa mga residente.
Hindi ko nga alam eh. Pero kung ano mang nakita nila, siguradong sobrang seryoso nun. Sagot naman ng isa. Habang ang aso naman ay takot na takot. Habang nagchichismisan pa ang mga tao, ay mabilis na dumating ang ambulansya na mayroong maingay na sirena na maririnig sa buong bayan. Habang si Loyal naman ay nagpatuloy lamang sa kanyang pag-angil at pagtahol na para bang desperado ito sa kung sino man na maintindihan ang kanyang mga sinasabi. Nang marating ang ambulansya, agad na lumapit ang mga police officer sa eksena papunta sa mga rescuers at sa pagkakataon na iyon ay nabunyag na ang katotohanan. Sa loob ng kabaon kasi ay mayroong isang binata na nasa 18 taong gulang pa lamang. Namumutla ito at talaga namang nanginginig. May kung sino mang ang nagtali dito at naglagay ng tuwalya sa kanyang bunganga. Mababa sa namumuti niyang balat at malaki niyang mata ang takot na kanyang naranasan. Lahat ng mga residente sa nayon na iyon ay talaga namang nagulat at hindi makapagsalita. Sobrang hindi ka panipaniwala ang diskubring ito na umabot pa nga ng ilang mga pagkakataon bago tuluyang mag-sink in sa kanila ang realidad na kanilang kinakaharap. Milagro na nabuhay pa siya. Paano yung naging posible? Saad ng isa sa mga nakasaksi sa kakaibang pangyayari. Basta niligtas ng aso yung buhay ng batang yan. Isang bayani si Loyal. Maya-maya pa, dahil sa kanilang nalaman tungkol sa kabayanihang ginawa ni Loyal, ay nagkayakapan ng mga tao habang ang iba sa kanila ay umiiyak at pinapasalamatan ng Diyos para sa milagrong kanilang nasaksihan. Agad na tinanggal ng mga rescuers ang batang lalaki na iyon na nasa loob ng kabaong. Habang ang mga police officers naman ay sinusubukan na pakalmahin ng mga tao at panatilihin ang kaayusan. Kailangan kagad natin siyang maalis dito. Pero tignan muna natin yung vital signs niya bago natin siya dalhin sa ospital. Saad ng isa sa mga nurse. Oo sige, pero kailangan nating maging maingat. Baka traumatized pa siya at baka may injury din siyang di natin nakikita. Dagdag pa ng isa. Kaya naman habang nag-iingat ay mabusisi nilang tinignan ang kalagayan ng batang lalaki at agad siyang inilagay sa stretcher. Habang si Loyal naman na ngayon ay nakikita niyang natutulungan ng binata ay kumalma na rin sa wakas. Agad itong tumalon mula sa kandungan ni Luisa at hindi nga gumalaw sa tabi ng binatang nahukay ng mga pulis. Habang ang babae naman na si Luisa ay mangiyak-ngiyak pa ang kanyang mga mata habang pinapanood ang buong pangyayari at maging siya ay nagtataka kung paano napunta doon ang binata. Napatingin naman siya kay Loyal at napagtanto niya kung gaano katapang at determinado ang aso na ito. Sumigaw din siya. Loyal, napakabuti mong aso. Niligtas mo yung buhay ng lalaking yan. Habang buhay kaming magpapasalamat sa katapangan mo. Buong pagmamalaking wika ng babae. Habang ang binata naman ay agad nang naidala sa ospital. Mabilis namang tumakbo si Loyal at hinabol ang sasakyan na pinagdadalhan ng binata. Sa buong oras nga ay nanatili lamang siya sa labas ng hospital habang ang mga residente naman ng nayon ay kinakausap ang kanilang mga sarili. Maging sila ay sinusubukan pa ring maintindihan kung ano nga bang nangyari. Lalo lamang rumami ang mga tanong. Sino yung batang yun? Bakit at sinong naglibing sa kanya ng buhay? Paano nalaman ni Loyal na nandun siya? Tanungan ng mga residente sa lugar. Lumalabas kasi, nasa kabilang nayon, nasa 100 milyang layo mula sa lugar nila ay may naninirahan na isang milyonaryo na nagngangalang Robert. Pagmamay-ari niya ang isang malaking technology company at ang lahat ng kanyang kayamanan ay nakuha niya mula sa wala at purong pagsisikap lamang. Isang araw nga, nakatanggap ang businessman na ito ng hindi niya inaasahan at talaga namang mahirap matanggihan na offer. Ito ay isang deal mula sa isang delikadong gang na aktibo sa buong bansa. Ang mafia na ito ay nanghihingi ng tulong kay Robert na makanakaw ng mga pera mula sa sariling kumpanya nito. Ngunit hindi pumayag ang lalaking si Robert na puno ng dangal at tinakot niya ang mga ito na ire-report niya sila sa pulisya. Nang dahil sa ginawang ito ng milyonaryo, ay nagalit ang mafia. Kaya naman napagdesisyonan nila na gumanti. Kinidnap nila ang kanyang anak na nagngangalang Ruin, isang 18 taong gulang na batang lalaki, at nagdemand sila sa milyonaryo ng malaking ransom. Dahil sa desperasyon,
Ginawa ng tatay ang lahat ng kanyang makakaya para maligtas ang kanyang anak. Pumayag din siya na bayaran ang pera na dinedemand ng mafia. Ngunit nang magpalitan na sila ng bayad, kinuha ng mga bandito ang pera. Pero umalis kasamang binatang si Ruin na nagpapakita na seryoso sila nang sabihin at takutin nila ang milyonaryo na pagsisisihan nito ang kanyang ginawa. Dinala ng mga kriminal na iyon ang binata sa isang tahimik na nayon. At dahil sa sobra nilang kruwelidad, ay nilibing nila ng buhay ang bata. Sa sementeryong kanilang napili sa nayon. Pero hindi lang dito natatapos ang kanilang kasamaan. Pinadalhan din kasi nila ng larawan si Robert ng nicho ng sarili nitong anak bilang patunay na hindi sila nagbibiro sa pananakot nila sa milyonaryo. Dahil sa pagkadismaya, nakaramdam ng pinaghalo-halong emosyon ng takot, pag-aalinlangan at galit ang milyonaryo. Kaya naman agad siyang nag-organize ng search teams at nag-offer ng milyong-milyong reward money sa kung sino man ang makakatagpo at makakahanap sa kanyang anak. Ngunit napakiilap ng mga ebidensya at mabilis na lumilipas ang mga oras. Samantala, sa bayan naman ng Caragan, ang aso na si Loyal na pinakamamahal ng mga residente ay ang nag-iisang naging witness sa ginawang karumal-dumal na aksyon ng mga kriminal. Nagtago siya sa mga puno at pinanood ang mga bandito habang inililibing nila ng buhay ang lalaking si Ruin. Ang nag-iisang rason lamang kaya hindi siya gumawa ng kahit na anumang kilos ay dahil napagtanto ng aso na delikado ang mga tao na ito. Kaya naman matapos makaalis ang mga kriminal, agad na nalapitan ng aso ang libingan at maging siya ay sinubukan pa itong hukayin ng mag-isa. Ngunit hindi ito gumana. Kaya naman sinubukan na lamang itong protektahan. Iniisip niya na ito ang tamang gawin. Samantala, sa kasalukuyang panahon naman, matapos ma-rescue ang binatang si Ruin, ay nagising siya sa ospital. Nakarecover naman ng mabilis ang binata. Kaya naman nagkaroon na rin siya ng lakas para ibigay ang telephone number ng kanyang tatay. Nang matanggap ni Robert ang tawag na nakita na ngang buhay at ligtas ang kanyang anak, hindi niya mapigilan ang kanyang luha. Luha ito ng kapanatagan sa kanyang puso at pagpapasalamat. Agad siyang pumunta sa nayon ng Caragan para muling makapiling ang kanyang anak at personal niyang pinagpasalamatan ang buong komunidad at maging ang aso na si Loyal para sa pagliligtas nito sa buhay ng kanyang anak. Nang makarating nga siya doon, ay sobrang naantig ang puso niya nang makita niya ang pagmamahal at katapatang pinapakita ng aso na si Loyal dahil nanatili lamang ito sa tabi ng kanyang anak sa buong panahon na iyon. So, ikaw pala yun, buddy. Ikaw yung asong nagligtas sa buhay ng anak ko. Dahil sa tuwa ay mabilis niyang niyakap ang hayop. Sinabi rin ni Robert na nais niyang ampunin ang aso na si Loyal at isama ito sa kanyang bahay para maging parte ng kanyang pamilya. Pero nang papunta na sila at pasakay na sa kotse, napatingin ang aso na si Loyal sa mga tao at residente ng kanilang bayan na talaga namang nagmahal at nag-alaga sa kanya. Kaya naman, napagdesisyonan ng aso na manatili na lamang sa kanilang bayan. Kung makakapagsalita lamang siya, ay siguradong magpapasalamat siya at malaki ang kasiyahan niya para kay Robert. Ngunit ayaw niya rin namang iwan ang pinakamamahal niyang mga residente sa bayan na kinalakihan niya. Alam niya na doon siya nararapat, na kung saan dito siya lumaki at minahal ng lahat ng mga tao. Kaya naman, dahil sobrang naantig ang milyonaryong si Robert sa katapangan ni Loyal at kabutihan ng mga residente sa bayan na iyon, ay napagdesisyonan niya na ibigay sa kanila ang reward money. Nag-donate siya ng napakalaking halaga ng pera sa bayan at nag-invest dito ng mga gusali para bumuo ng isang modernong komunidad na kung saan ay magkakaroon na sila ng library. Magkakaroon na rin sila ng espasyo para sa sports at cultural activities. Pero hindi lang doon natatapos dahil pinatayuan din ni Robert ng isang health center ang bayan. Ang tanging intensyon niya lamang para gawin ito ay para ma-improve ang kalidad ng buhay ng mga residente at para makapagbigay na rin ng mas magandang kinabukasan sa mga batang henerasyon ng komunidad. Dahil sa kabutihang pinakita ng milyonaryo sa kanila, ay mas lalo lamang nagkaisa ang buong nayon at napuno ng kasiyahan ang kanilang maliit na bayan. Nagsama-sama ang mga tao na kung saan lahat sila ay may inaambag na mga tulong
habang pinagdiriwang ang kanilang buhay. Ang aso naman na si Loyal ay nagpatuloy lamang sa pagiging kanyang tanyag na bayani at tagapagligtas ng kanilang bayan, na kung saan ay lagi siyang nakakatanggap ng pagmamahal at paghanga sa lahat ng mga tao na naroroon. Bukod naman sa mga perang binigay ni Robert, ay naging isa din siyang animal advocate, na kung saan ay nagsimula na rin siyang mag-invest sa mga organisasyon na nag-aalaga at nagpoprotekta sa mga naabandonang hayop. Ang naranasan niya kasi sa asong si Loyal ay nag-iwan sa kanya ng permanenteng marka sa kanyang puso, na kahit pa muli nang bumalik sa normal ang buhay ng halos lahat ng mga residente sa maliit na bayan na iyon, ay hinding-hindi nila malilimutan ang araw na niligtas ng aso na si Loyal ang buhay ng binata at binago ang kapalaran ng kanilang buong bayan. Kaya naman kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon, ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito pa kagagandang mga video.